Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig. Ngayong gabi po ay tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At ngayong gabi ay muli po nating tunghayan yung atin pong napag-aralan nung nakaraang Thursday, nung nakaraang Webes. At atin pong ipapagpatuloy yung atin pong pag-aaral. Tayo po may series na pag-aaralan. Yung paglagong buhay espiritual. So, paano tayo lalago buhay espiritual? Dahil mahalaga po nating malaman yon upang tayo po sa atin pong buhay pananampalataya ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa biyaya ng Diyos. Dahil kaya nga, sabi ko, nung nakaraan, ay kaya maraming Kristiyano or maraming tagasunod ni Kristo ay hindi makapagpatuloy sa panawagan or sa paglilingkod. Yung iba ay nagbabackslide na, yung iba ay kumbaga po lumalayo na sa paglilingkod, umaalis sa paglilingkod, nasa full-time ministry, umaalis sa full-time ministry. Bakit? Dahil may nawawala, mga minamahal. At yun yung ating tutunghayan muli ngayong gabi. So, mayroon po tayong series at ang ating pong uling pag-aaralan ay yun pa rin, ang ating pamagat, paglagong buhay espiritual. Ito po yung marami, series po itong ating pag-aaralan. Under po na yun, sabi ko nga, yung palagi ang pananalangin. Yung pananalangin. Number one, yung under po nyo, yung palagi ang pananalangin. Nawa ay nagagawa po natin yung palagi ang pananalangin dahil yun po ay isang napakahalagang bagay sa buhay Kristiyano. So, akan muna uling babasahin yung atin hong napag-aralan ng nakaraang linggo, nakaraang Thursday, yung Psalms 51. Verse 1. Doon ulit tayo. Kumbaga po ay tatakbo sa atin pong pag-aaralan. So, meron tayong titingnan ng mga puntos na kumbaga po ay ating kinuha do sa kapitulong ito ng mga awit. Okay, akan muna ulit babasahin yung verse 1. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. So tayo po muna yung manalangin sa atin pong pag-uumpisa. Tayo po pumigit. Amin Diyos, muli salamat po sa pribilehiyo na kami po ay inyo pong binigyan ng muling buhay at lakas upang umiral pa dito sa mundo. Salamat pong muli sa pribilehiyo na kami po ay makapag-aaral ng inyong pong salita. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na magpaunawa sa makikinig ng inyong pong mga banal na kasulatan. Labas po sa inyong pong pagkilos, Panginoon, hindi ko po kayang ipaunawa ang inyong pong mga salita. Banal na Espiritu, kayo po mayamang magpaunawa sa bawat nakikinig. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na mangusap sa kanila pong puso't isipan upang ang inyong pong mayamang biyaya, awat habag, ay palaging sumakanila upang magawa po nila ang inyong pong kalooban. Maging inyong abal lingkod, inyong pong kahabagan. Nawa po, Panginoon Diyos, ay bigyan niyo po ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong mga banal na kasulatan. Salamat po, Panginoon Diyos, at samahan niyo po kami. Muli po, Panginoon Diyos, sa akin pong hiling. Nawa po, Panginoon Diyos, kayo po magsalita ngayon. Ako po inyong ilagay na sa inyong likuran. Gamitin niyo po ang kasangkapan upang ang inyong pong mayamang biyaya at awat habag ay patuloy na sumagana sa bawat makikinig. Gamitin niyo po ang inyong walang abang lingkod na walang kabuluhan upang ang inyong pong biyaya ay umabot sa kaisipan at puso ng bawat makikinig. Purihin po kayo. Ang lahat po nito ay amin pong samot na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po, so ngayong gabi ay tayo po yung muling mag-aaral ng
paglagong buhay espiritual. So, yung pong ating pinag-aralan, sabi ko nga, ay palagi ang pananalangin. Ano po? So, ang pananalangin po ay napakahalagang aspeto sa ating pong buhay pananampalataya. Para po tayo po ay lumago, buhay espiritual, tayo po palaging manalangin sa Diyos. At under po nung palagi ang pananalangin ay yung letter A, ay yung kahalagahan ng pananalangin. Ano? Why it is important? No? Yung kahalagahan ng pananalangin. Ano ba? Yun po yung ating napag-aralan ng nakaraang linggo. Bakit mahalaga ang pananalangin? At under po noon, meron po yung mga puntos to develop our humility to God, mga minamahal. Di ka? So, pagka tayo nananalangin, ibig sabihin po noon, pinapakita po natin sa Diyos na kailangan natin siya. Ano? So, tayo po ay humihingi ng awa at habag sa Kanya. Yun po yung to develop our humility. Dahil wala hong taong mataas na humihingi ng tulong. Lagi po ang tao pong mapagmataas, yan po ay, kumbaga po ay hindi, mayabang ho yun. Ano? But, yung supplication, yung pananalangin, kaya nga palagi ang pananalangin, na tayo po yung humihingi ng awa at habag sa Diyos. Ano? It's develop our humility to God, mga minamahal. Yun po yung kahalagahan ng pananalangin. Kaya, sabi nga, pagka tayo nananalangin, dito po tayo pinupuspos ng banal na espiritu, mga minamahal. Yun po yun. Kaya nga sabi ng Acts chapter 2, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Bagaman ito'y kapangyarihan, ibig sabihin, nandun sa verse 14, kung hindi nagkakamali, sila'y nagkakatipon at nananalangin. Napakahalaga talaga minamahal ng pananalangin. Kaya po mga minamahal po nating mga bisita, kung kayo po ay tunay na nakakilala sa Diyos, huwag niyo pong pababayaan yung buhay pananalangin para po tayo po ay lumago espiritual. Ano? Buhay pananalangin. Ano? Letter number 1, yun nga, to develop our humility to God. Pandalwa, atin lang muna nire-review, to develop our harmony to God. Ano? So, alam nyo, nade-develop yung ating harmony sa Diyos pag lagi po natin siyang, kumbaga po ay kinakausap. Ano? Parang doon sa isang tao, pagkausap mo yung isang tao, nade-develop ka doon. Kumbaga po ay, tingnan nyo po, pagka bagong kilala nyo ang isang tao, kayo po ay alapang lumapit. Kumbaga po ay ilang lumapit. Bakit? Hindi nyo pa ho kilala eh. Pero habang kayo po ay nagkakausap, nagiging close, nade-develop kayo sa isa't isa. Ano? To develop, sabi nga, pag tayo nananalangin, to develop yung harmony sa Diyos, yung ating ayos sa Diyos, yung pag tayo nananalangin, nalalaman natin yung kalooban ng Diyos at yung kalooban ng Diyos, yun yung ating nagagawa. At yung harmony natin sa Diyos, yun po ay nade-develop kapag tayo po ay nananalangin, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Huwag natin pong pababayaan ang ating buhay pananalangin. To develop our harmony, ayan po yung ating napag-aralan ng karaang Thursday, to develop our happiness to God. Yeah? Diyan yung tatlong yon. To develop our happiness to God. Ano? So, hindi kayo magiging masaya pagka hindi po tayo, kumbaga po ay hindi po madedevelop yung ating happiness sa Diyos, yung ating kasiyahan sa Diyos kapag hindi po tayo nananalangin. Dahil doon sa ating pananalangin, kung tayo po yung mananampalataya ng Diyos, doon po tayo tinuturuan ng Diyos kung papaano tayo lumakad nang naaayos sa kanyang kalooban. At alam niyo mga minamahal, pag tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, sa tahakin ng Diyos, doon po tayo pinasasaya ng Diyos, mga minamahal. Hindi ko sa mga bagay-bagay ng mundo. Ang mga bagay, ang binibigay ng mundong kasiyahan ay temporal lamang, mga minamahal. Pero yung happiness sa Diyos, yung kagalakan sa Diyos, paano yun madidevelop? When you pray. Kapag tayo po ay nananalangin, nadidevelop yung ating happiness sa Diyos. Ano? Kaya nga, in thy presence is the fullness
of joy. Ang sabi ng Psalm 16 verse 11, in thy presence, hindi ho kay inday, yun ho ay sa Diyos. In thy presence is the fullness of joy. Nasaan ang kapuspusan ng kagalakan? Nasa Diyos. At kapag tayo pinananalangin, doon po pinaalam ng Diyos yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin. At pag tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo mapapasama. Kaya naman nalungkot ang tao sa Diyos dahil ng kasalanan. Kaya po, sabi nga, kaya pinapaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at inyong Diyos. Kaya tayo hindi nagiging masaya sa Diyos because of sin. Diga? Mga minamahal, dahil ng kasalanan. Kaya hindi tayo nagiging masaya sa Diyos because of sin. And when you pray, God open your mind or heart or your mind na ipaunawa yung kanyang kalooban, at pag nagagawa mo yung kanyang kalooban, dun ka pinasasaya ng Diyos, mga minamahal. Kaya napakahalaga po mga minamahal ng pananalangin. Sa mga minamahal po namin bisita, yun po yung napakahalaga. At sa mga membro po, o sa Christian, or sa mga Kristiyano po diyan, wag po nating pababayaan yung ating buhay pananalangin. Para tayo po ay maging laging masaya sa Diyos. To develop our happiness to God. Kaya pagka ikaw ay hindi, kaya nga, sabi ko nga, bago kumbaga po ay para ma-develop yung iyong saya sa isang tao, dapat maging close ka muna sa kanya. Dahil hindi ka naman magiging masaya sa isang tao pagka hindi ka close sa kanya. So paano yun? In prayer. In prayer. Kaya napakahalaga po na yun sa napakahalaga po ng pananalangin, mga minamahal. So, yun po yung tatlong ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Nireview ko lang. To develop our humility, to develop our harmony, to develop our happiness. Kaya hubay masaya sa Diyos. Dahil hindi lang naman masaya sa Diyos, jablo. At pagka hindi tayo masaya sa Diyos, may problema. Kung ikay Kristiyano na hindi ka masaya sa Diyos, may problema. Malaki ang problema. So, pero pagka ikay Kristiyano, dapat ikay masaya sa Diyos. Dahil nasa ang kapuspusan ng kagalakan? Nasa Diyos. Hindi sa mga bagay-bagay na lumilipas. Ang mga bagay-bagay na lumilipas, or yung bagay, ay nakakadagdag lamang ng stress. Sabi ko nga, nakakadagdag ng stress. But yung kapuspusan ng kagalakan ay nasa Diyos. At magiging tama ang iyong pagtingin sa lahat ng bagay kapag tama muna ang pagtingin mo sa Diyos. Yun. So, yun po, yung ating napag-aralan, to develop our harmony, to develop our humility, harmony, and happiness. So, number 4, ituloy po natin yung number 4. At naway maunawaan patuloy natin ito upang tayo po ay patuloy na lumago buhay espiritual. Dahil, alam niyo po, ang halaman, yung buto, di ka po, yung buto, pag yung natanim, hindi yun lagi, liba na lang yung buto, kumbagay bulok yung loob, hindi po yung sisibol. Yung buto, pag yun po ay natanim, yun po ay sisibol. Pagbuhay. Diga ho? So, kung tayo po ay na-regenerate na muli, or na-regenerate, na bago na pananganak na muli, kung tayo buhay, dapat po tayo lumalago buhay espiritual. At isa sa paraan, or sa mabisang aspeto, para po tayo lumago sa atin pong buhay pananampalataya is prayer. Yun po'y mahalaga. Kaya po ngayon, yun po yung aming napag-usapan, akin ay buhay, ay paglagong buhay, sabi nga, paglagong buhay espiritual ng mga Kristiyano. Yun po yun. At kay Brother Henry naman, tinutuloy nila yung topic about sa Panginoong Jesus. At sa atin namang mahal na pastor, yun naman pong topic na pinag-aaralan po niya. So, yun po yung amin pong iniasay. Ngayon po ay tuloy po natin. Sabi po ng verse 11 and 12 ng Psalms 51. Sabi nga, itong tagpo po ito ng Psalms, kaya po ito nasulat nung si David po ay bumagsak sa kasalanan.
Kanino? Kay Bathsheba. Di ba? Doon sa babaeng na siya nasa rooftop ng kanya pong kastilyo. Siya po ay nasa ibabaw. Habang siya po ay nasa ibabaw, pauli-uli doon nagmumuni-muni, ay nakakita po siya ng naliligo, si Bathsheba. At ito po kaya po ito nasulat dahil po nun. Ngayon, ang sabi po ng verse 11 and 12 ng Psalms 51, siyempre, pag ikaw ay nasa kasalanan, malayo ka sa Diyos. Hindi po natin mapapasubalian yun. Dahil hindi ho magkasama ang kabanalan at kasalanan. Ngayon, kapag tayo po'y nabubuhay sa kasalanan, malayo ka sa Diyos. Ano? Kaya ang sabi po ng verse 11 and 12, ako muna akong babasahin. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Take note, meron po ditong nagbago kay David. Nung siya nakagawa ng kasalanan, sinalang siya ni Prophet Nathan. Sa halip na siya ay lalong lumayo, ito po ang kanyang ginawa. Ito po yung makikita natin dito po sa tagpo ng verse 11 and 12, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. Yun po yung isa. Pagdating ng verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Ibig sabihin, muli po siyang nasabik sa Diyos. Dahil sabi niya, bakit ako nakagawa ng kasalanan? Bakit ko ito nagawa? Sa Diyos na napakabuti. Kaya nga sabi ng verse 1, maawa ka sa akin ayon sa iyong kagandahang loob. Di ka? Ang sabi po ng talata, maawa ka sa akin ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaan. Tingnan niyo po. Yun po yung nakita ni David. At ano yung makikita natin nung siya nagkasala, bumagsak siya sa kasalanan? To develop, at when we pray, ito yung mangyayari. To develop our hunger or hungerness to God. Alam niyo po, mga minamahal, dito po sa mundo, sa buhay pananampalataya, hindi po maaalis na tayo po ay muling magkamali. Kami ho hindi ho mga perpekto. Ano? At pag tayo pinakakagawa ng kasalanan, ang tendency po natin para bagang tayo ay lumalayo sa Diyos. Yun yung puro nasyon, mga minamahal, lalo na po sa mga tunay na mananampalataya. Kapag ikaw nakakagawa ng kasalanan, parang bagang ikaw ay ilang na lumapit sa Diyos. Kumbaga, pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, parang bagang gusto mo nang lumayo sa Diyos. Yun ang nangyari kay Adan at kay Eva eh. Nung sila nakagawa ng kasalanan, sabi ng Diyos, sinahanap sila ng Diyos sa halaman ng Eden, Adan, Eva, nasaan kayo? Sabi ni Adan narito po kami sa likod ng punong kahoy. Nagtatago. Sabi, bakit kayo nagtatago din sa likod ng punong kahoy? Nakakain ba kayo ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama na sinasabi ko sa inyo, huwag niyong kainin? So, ang tendency ng kasalanan or yung bunga ng kasalanan, mga minamahal, ay yung paglayo sa Diyos. At bagaman tayo Kristiyano na, kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, malimit, or pag tayo nakagawa ng kasalanan, ang tendency po natin ay lumayo sa Diyos. So, na yun ay mali. Ano? Na para bagang, ako nakagawa ng kasalanan, hindi na ako tatanggapin ng Diyos siguro dahil ako'y napaka makasalanan na hindi po. Yun po yung mali. Pag tayo po nakagawa ng kasalanan, let us back. In prayer. Napakahalaga ng panalangin. Ang panalangin ang muling nagre-refresh sa atin upang muling ma-develop yung ating kasabikan or yung hungerness natin sa Diyos. Yun po yung panalangin. Napakahalaga po ng panalangin. Huwag ho nating iwawala ang ating pong buhay pananalangin. Napakahalaga po na yan. Mga minamahal naming taga-subaybay, taga-pakinig. Kaya ang panalangin po
ay isang mahalagang aspeto ng ating pong buhay pananampalataya upang tayo po ay lumago espiritual sa ating buhay espiritual. Yun po, napakahalaga po ng pananalangin. Kaya nga sabi po ng talata, verse 11, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. Tingnan niyo po, siya po ay bumagsak sa kasalanan, and yet, yun po, nung siya po nanalangin, ito po yung respond niya. Panginoon Diyos, tulungan niyo po ako, huwag niyo po ako pababayaan, huwag niyo po akong paalisin sa inyong harapan. Ibalik niyo po sa akin yung kagalakan ng kaligtasan. Tingnan niyo po, para bagang muli Panginoon Diyos, tulungan niyo po akong muling makarecover. Makarecover at muling manumbalik yung aking kagalakan sa inyo, Panginoon. Dahil siya nga po bumagsak sa kasalanan, kaya yun po yung kanya pong prayer. Yung prayer, yung kanyang supplication to God, yung kanyang daing sa Diyos na, Panginoon, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. Dahil bago nangyari yun, ito yung nangyari, nakita niya, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Kaya, nire-recognize ni David yung kanyang pagkakamali at yung kanyang pagkakamaling yun, hindi sa ambunga, hindi sa paglayo. Wala lalong may dudulot na maganda kapag ikaw ay nagkasala at ikaw ay palayo sa Diyos. Huwag po natin gagawin yun. Kapag tayo po ay nagkasala, ating pong baluktutin ang ating tuhod, matuto tayong magpakumbaba. Kaya nga sabi, it's develop our humility to God. Baluktutin po natin yung ating tuhod, matuto tayong lumuhod at manalangin sa Diyos. Napakahalaga po ng pananalangin. Alam niyo mga minamahal, isa sa pinakamabisang kumbaga po ay panlaban natin sa kaaway is prayer. Isa sa pinakamabisa upang tayo makapagpatuloy sa ating buhay paglilingkod is prayer. Tayo po yung manalangin. Napakahalaga po ng buhay pananalangin. Kaya mga minamahal po nating mga bisita, yun po yung kahalagahan ng pananalangin. Kaya pag tayo po nagkasala, wag mo tayong lalayo. Wag. Kundi, bagkos, bumalik tayo sa pananalangin. Saan ba ako nagkamali? Panalangin tayo. Saan ba ako bumagsak? Ay, ganito. Ipanalangin ko sa Diyos. Upang muling manumbalik yung ating kasabikan sa Diyos. Kaya tayo kasi ay lumalayo sa Diyos dahil ng kasalanan niya. Dahil yung Diyos na maganda, mga minamahal, ay kaya hindi natin makita siya ng maganda dahil ng kasalanan. Parang ganito, pag umaga at naulan, hindi sa walang araw. Pag umaga at naulan, hindi sa walang araw. Kundi may araw naman, kaso nga lang, hindi natin makita ng ayos or hindi natin makita yung araw because of cloud or because dahil ng ulap, mga minamahal. Kaya hindi natin makita yung kumbagay araw dahil ng ulap. Ngayon, yung ulap na kaya hindi makita yung araw na maganda, yung sikat ng araw ay it's represent of or sin. Yung ulap is represent sin. Mga minamahal, kaya hindi natin makita na maganda ang Diyos because of sin. Nakaharang yung kasalanan, kaya hindi natin makita na maganda yung Diyos. Kaya mga minamahal, kapag tayo po ay bumabagsak sa kasalanan, huwag po tayong lalayo. Kundi, bagkos, bumalik tayo, humanap tayo ng isang tahimik na lugar. Hindi ho sa kabaong, hindi ho yun. Kundi, humanap tayo ng tahimik na lugar, doon tayo manalangin ng taimtim sa Diyos. Gusto niyo ng tahimik na lugar? Doon tayo manalangin ng mataimtim sa Diyos. Humanap tayo ng lugar kung saan tahimik at doon tayo manalangin sa Diyos. Yung ikaw at Diyos lamang ang yung mag-uusap, yung walang iistorbo sa inyo upang to develop our hungerness. Dahil wala po yung kumbaga po ay kasabikan natin sa Diyos. Nung ako po yung unang ligtas, kaya work out your Christian living, mga minamahal.
i-work out po natin yung ating buhay pananampalataya. Hindi po automatic na tayo po ilalago. Isa, para tayo po lumago, magsimba ka, manalangin ka. Isa sa buhay or isa sa aspeto para tayo lumago is prayer. Napakahalaga po ng pananalangin. Kaya sa mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, lalo na po sa miyembro or member or Christian, huwag niyo pong pababayaan yung inyo pong buhay pananampalataya. Napakahalaga po na yan. It's to develop our hungerness to God. Yun po yung sabi Yung ating gutom sa Diyos ay muling maibalik. Yung ating muling kasabikan sa Diyos ay muling maibalik. Hindi Kaya, alam niyo po, ito yung daya ng dyablo. Lalo na sa panahon ngayon, nung nakaraan ay talagang kaya maiinit, ay talagang walang media. Walang cellphone. Walang TV. Walang Korean. Korean actor at Korean novela. Walang panuring kumbagay para lang ikay mapanood, pupunta ka sa isang stadium, at doon ay merong pinaglalabang mga gladiator noong unang panahon. Gladiator, yung talagang tagaan. Yun po ang panuuran sa kanila, yung kumbagay sine. Ay ngayon po, kaya po ang tao ay hindi na makatultol sa pananalangin, sa pagbaluktot ng tuhod upang makipag-usap sa Diyos because of gadget. Because of teleserye or yung panoorin sa TV, yung mga drama. Kaya ang nagiging buhay ng Kristiyano ngayon, sa halip na mainit sa Panginoon, ay mainit sa drama. Kaya pag napatapang ang preaching ng pastor, iyak na, maarte. Dahil yan ang namamana po ng tao. Dahil dun sa kanilang pinanunood. Dahil dun sa kanilang pinanunood, nagiging maarte ang tao. Nagiging sensitibo sa kanyang sarili. Hindi sensitibo sa Diyos. Bakit nagkakagayon? Dahil lack of prayer. Kaya napakahalaga po ng pananalangin, mga minamahal. Inyo pong pagsumikapan po natin yung ating pong buhay, pananalangin. Wala man pong magaling sa pananalangin. Wala po. Wala pong magaling sa pananalangin. Lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng, kumbaga po ay pribilehiyo upang makalapit sa Kanya pong trono ng biyaya. Doon po sa mga ligtas at mananampalataya ng Panginoong Jesus, yun po, may biyaya po ang Diyos sa atin. Kaya ang solusyon kapag ikinakagawa ng kasalanan ay hindi paglayo. Wag. Naka po. Delikado. Wag tayong lalayo. Tayo manumbalik sa Diyos. Ibaluktutin po natin yung ating tuhod at tayo matutong baluktutin natin tuhod na nananalangin sa Diyos. Yun po yung napakahalaga. It's develop or to develop our hungerness to God. Yun po. Kaya mahalaga po ang buhay pananalangin. Napakahalaga po na yan. Kumbaga po ay mahalagang pagkain sa atin ng buhay Kristiyano, mahalaga po ganun din ang pananalangin. To develop our hungerness to God. Number 5, na atin pong puntos, verse 2 to 4 ng chapter 51. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang. Nandito na po yung ating esensya. Verse 2 muna. Hugasan mo akong lubos sa aking mga kasalanan at linisin mo ako sa aking kasamaan. Verse 3. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap
pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Ano po yung ating makikita dito? Yung to develop our honesty to God. Yung ating katapatan sa Diyos. Pag tayo po yung mapanalanginin, imposible. Alam nga namang nananalangin ka, sinungaling ka pa rin. Mahirap po yun. Ano? Yung pinagsusinungalingan mo ang Diyos, pag ikinananalangin, mahirap po. Kaya, yung alaala ko po noong kami ho ay, ako ho ay hindi pa ho, bata pa ho ako ho ay elementary. Ako po yung napasama sa isang sagip, youth, yun sa Couples for Christ yun yung aking inatinan, yung Youth for Christ. Ano, mga kabataan, ay ako yung napasama. Ano, ay, ang matindi nito, 2 days po yun, umaga kami nagbaron, gabi, merong confession, yung confession of sin doon sa mga tao. Aba, ay syempre, ay ako nahihiyang sabihin yung aking mga kasalanan. Ay di, sinabi ko lang ay yung mga minor, hindi yung major. Ano? At iba pa, ano, hindi pa ho yung tunay, hindi ho yung tunay. Yung ginagawa ko kasalanan na hindi ko naman ginagawa, yun ang sinabi. At yung ginawa ko, hindi ko sinabi. Ano? So then, dali naman lukuhin ng tao. Ano? Yun ho yung ginawa ko noon. Ano? Pero ngayon, God is all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay, maging ating isip. Ang sabi nga ng Psalms, tingnan niyo po, akan lang kung babasahin. Kaya, imposible na ikay nananalangin, sinungaling ka pa rin sa Diyos. Ano? To develop our honesty to God. Kaya sabi dito ni Haring David, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang. Ano? Hindi na siya nagkaila. Panginoon, sabi nga ng verse 4, laban sa iyo lamang ako nagkasala. Yung kanyang katapatan doon sa pananalangin, na-develop yung kanyang honesty sa Diyos, yung kanyang katapatan. Kaya pag kayo mananalangin, huwag ka nang sinungaling sa Diyos. Alam naman ng Diyos ang pag-iisip mo. Mananalangin kayo, sinungaling ka pa rin. Magtapat ka na sa Diyos, hindi ka naman nagchichismis ng Diyos. Ano? Sa pare, huwag kang mananalangin doon at nagchichismis ka noon. Tao lang din yun, makasalanan lang din yun. Pero sa Diyos, wag. Tayo po'y maging tapat. At kaya tayo tinuturuan ng Diyos na manalangin to develop our honesty to God. Yung ating katapatan sa Diyos. Sabi nga ng talata, tingnan niyo po, ang pong babasahin. O Panginoon, iyong sinisiyasat ako, He is all-knowing God. Ano? Isa sa katangian ng Diyos, He is all-knowing God. Omniscient God. Alam niya lahat ng bagay. Walang lingid sa Kanya. Kaya lagi tayong manalangin, lagi tayong manalangin at humingi ng awa sa Diyos. Ano? At tapat ang Diyos sa Kanyang, tayo manalangin sa Diyos, tapat siya. Ano? Kaya sabi niya, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Sabi ng talata, iyong nakikilala ang aking pag-upo. Yan. Ano? Hindi ko kayo kita ngayon, di yan, sa mga nanonood. Hindi ko kayo kita. Pero kayo kita ng Diyos. Ano? He is everywhere. Ano? Sa 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna niya. Ano? He is everywhere and He is all-knowing God. At alam niya lahat ng iyong iniisip. Ano? Kaya wag ka nang, pag tayo mananalangin po sa Diyos, kaya tayo tinuturuan ng Diyos na manalangin to develop our honesty or katapatan sa Diyos. Ano? Alam mo naman maghihipokrito ka pa. Ano? Na mananalangin ka, mananalangin kayo, yung pananalita ay magaganda, mabulaklak na salita, pero hindi naman totoo. Ano? Kaya si David, sa iyo lang ako nagkasala, Panginoon. Sabi nga ng talata, sabi ng Psalms, doon sa kanyang sige, tuloy natin to. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Siya. Hindi ko kayo kita ngayon diyan sa mga nanonood. Hindi ko kayo kita kung kayo nakaupo o nakatindig. Pero ang Diyos, alam na kayo ay nakaupo o nakatindig o kung kayo nakikinig ng ayos. Alam niya ng Diyos. Sabi pa, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Kaya sabi ko nga, hindi ko alam ang inyong pag-iisip, but God knows your mind, yung iniisip. Ano?
Alam niya ng Diyos. Kaya pag tayo mananalangin, tayo maging tapat sa Diyos. Ano? At kaya tayo ay tinuturuan ng Diyos na manalangin sa Kanya to develop our honesty to God. Kaya sabi ng talata, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila. Tingnan niyo po. Ngunit narito, o Panginoon, natatalastas mo ng buo. Ba? Kaya, pag tayo mananalangin, yun na yun. Sabihin na natin yung totoo sa Diyos. Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. At pag kayo magsisinungaling pa, hindi yun yung totoong sasabihin mo dapat. Ang Diyos, alam niya, sabi ng talata. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, o Panginoon, natatalastas mo ng buo. Kaya, wala ka na dapat itago sa Diyos pag kayo mananalangin. Wala na. Ano pang itatago mo? He is all-knowing God. Kaya tayo mga minamahal, tinuturuan ng Diyos na manalangin upang or to develop our honesty to God. Kaya mahalaga mga minamahal ang pananalangin, huwag mo natin pababayaan yung ating buhay pananalangin. Wag. Kaya kung kayo po ay nagkakasala, kung kayo po ay bumabagsak sa kasalanan, let us bow our knee and pray to God. Ano? Ating baluktutin yung ating tuhod. Wag ho, hindi ho solusyon, hindi ho masusolusyonan ng isang problema, hindi ho masusolusyonan ang problema ng dadagdagan mo pa ng isang problema. Hindi po. Lalo kung dadami. So, pag ikaw may problema, solusyonan mo na agad ng tamang solusyon. At ano yung solusyon pag tayo po yung nakakagawa ng kasalanan? Kneel down and pray to God. Yun po. Ito po si David. Nung siya po yung nagkasala, hindi ho siya nagmatigas. Hindi. Nagpakumbaba ho siya. Hindi ho siya lalong lumayo. Ano? Hindi ho siya masaya sa kasalanan eh. Kaya ang ginawa po niya, muling lumapit sa Diyos. Kaya ang sabi ng talata, maawa ka sa akin, O Diyos. Maawa ka sa akin, O Diyos. Naway ganyan lagi ang ating prayer. Have mercy upon me, O God. Have mercy upon me, O God. At yun yung masarap na tinig sa Diyos. Yung ikaw ay, sabi nga ng talata, ang iyong puso ay mapagpakumbaba. Kaya nga sabi ng talata, ito yung sabi verse 17, lamang pong babasahin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Yun pala yung gusto ng Diyos. Yung ihandog mo yung iyong sarili, yung puso mo ay mapagpakumbaba. Ang sabi, bagbag na loob. Na pag ikinakakagawa ng kasalanan, hindi yung ikaw pa ang magaling. Hindi yung ikaw pa ang matapang. Kundi, may bagbag na loob. Yun po yung sabi ng talata. Sabi ng talata sabi, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Yun po yung sabi ng talata. Kaya mga minamahal, kung gusto nyo pong lumago sa ating pong buhay espiritual, buhay pananampalataya, huwag nyong kalilimutan yung ating pong pananalangin. Buhay panalangin. Buhay na po dapat natin yun. Huwag po nating aalisin. Kaya maraming Kristiyano, sa buhay pananampalataya ay nawawala, sa buhay paglilingkod ay nawawala dahil napapabayaan po nila yung isa sa pinapakahalagang aspeto ng buhay at yun po yung buhay pananalangin. Kung gusto mo na lumago, huwag mong pababayaan yung iyong buhay pananalangin. Kaya nga sabi, to develop our humility to God. Kapag ikaw ay mapagpakumbaba, ay hindi ka magmamataas. At ang tendency ng laging mapagpakumbaba, mapagpakumbaba, yung humility, yung kababaan,
Ano? Lagi kang submissive sa Diyos. Ano? Submissive ka. Mapagpasakop ka. Kung ano yung kalooban ng Diyos, susundin ko yun. Ano? Ang sabi pa, to develop our harmony. Ano? Mahirap yung ikaw ay sinasabi mong nasa Diyos ka, pero hindi ka ayos sa Diyos. Mahirap po yun. Ano? Paano yung mangyayari? Prayer. Pray. Ano? Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Ano? Kinakanta natin yun sa mga Kristiyano. Pray every day. Read your Bible. Pray every day as you grow, grow, grow. Kaso, maraming Kristiyano, kanta nga laang. Ano? Pero hindi naman ginagawa. Ano? Kung gusto po natin lumago, buhay spiritual, let us pray. Bow our knee and pray to God. Ano? To develop our humility, harmony, happiness. Ano pang sabi diyan? Yung ating hungerness to God at yung ating katapatan sa Diyos. Yan po yung sabi. Kasarap ganun. Ano? Kaya lagi po dapat natin prayer, panalangin sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo po ako. At hindi ka makakapanalangin ng ganyan, una, kung wala kang humility. Wala. Panginoon, tulungan niyo po ako. Kung ako pinagkakasala, Panginoon Diyos, tulungan niyo po ako. Let us pray. Ang sarap pong manalangin at ang sarap pong kausapin yung lumikha sa atin, yung Diyos na nagligtas sa atin. Napakasarap pong kausapin. Sa totoo lang, marami lang tao dinadaya ng alok ng mundo. Ano? Alok ng mundo. At yan po yung specialty ni Satanas. Ano? Di ganun, tinuksuseda na teba. Anong alok? Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Maraming tao, hindi na nakapanalangin sa kagustuhang makuha. Yaang ganyan. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ano? Sobrang pagtatrabaho, gustong yumaman, pride of life, nang may pagmalaki. Ano? Hindi na panalangin, buhay spiritual. Ano? Sa kagustuhan na kumbaga po ay magkaroon ng maraming asawa. Gustong yumaman. May kinakausap kami ganyan. Ano? Gustong yumaman para merong pantustos. Ano? Sa kagustuhang makabili ng mga magagandang cellphone. Gustong yumaman. Lust of the eye. Ano? Yun yung alok ng mundo. Hindi, nakalimutan na ang pananalangin. Ano? Kaya hindi nalago buhay spiritual. Kaya kaunti lang negatibo para sa kanya sa buhay. Kaunting negatibo lang na hindi maganda para sa kanya, discouraged na. Kaunting negatibo lang na hindi sa tingin niya hindi tama sa kanya, tisod na. Bakit? Dahil walang buhay pananalangin. Yun po. Kaya alam niyo po, pag tayo po, isa sa indikasyon ng isang malagong Kristiyano ay yung buhay pananalangin, pag kayo'y nananalangin. Huwag po natin pababayaan yung ating pong buhay pananalangin. Para po tayo lumago spiritual, let us pray to God. Naway maging buhay na natin yung pananalangin sa Diyos. At number 6, sabi po ng talata rito, verse 5 and 6. Silang nagsisitakwil, verse 5. Ay, mali pala ang aking verse. Ito po. Verse 5 and 6. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaghihi ako ng aking ina. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob ng sangkap at sa kubling bahagi ay iyong ipinakikilala sa akin ang karunungan. Pagdating po ng verse 1, ulit, sabi po dito, maawa ka sa akin, O Diyos, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercy, blot
out my transgression. Sabi po, O Diyos, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Pagdating po ng verse nasaan na yun? Verse, ito pa. Yan, ito po, sabi po dito ng verse 14. Iligtas mo ako sa salang pagbububog ng dugo, O Diyos, ikaw na Diyos ng aking kaligtasan, at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Ano po yung makikita po natin doon? Na ang sabi, sa verse 5, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan. Ibig sabihin, nakita po ni David sa kanyang sarili na siya po ay makasalanan. Pagdating po ng verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos. Kung niyo pong isesense yung talata, ayon sa iyong kagandahang loob, nakita po niya yung karangalan ng Diyos. Ano po? Bakit ako nagkasala dito sa Diyos na dakila? Ano? Doon sa Diyos na matapat. Doon sa Diyos na banal. Ano? Yun po. Ano yung makikita natin? To develop our high view. Ano po? Yung ating mataas na pagrespeto sa Diyos. Ano? Alam niyo po, kaya maraming tao, ang tingin sa Diyos ay para bagang Diyos-Diyosan lang din ng mga Katoliko. Dahil hindi naman nga, wala nga intimacy sa Diyos. Walang communication sa Diyos. Hindi talaga nila nakikilala kung sino yung Diyos na yun na kanilang pinaniniwalaan. Kaya maraming Kristiyano, pagdating sa paglilingkod, para bagang ang paglilingkod ay wala lang. Para bagang ang paglilingkod ay, ordinaryo lang din. No, ang Diyos po, si David po yung nanalangin sa Diyos, at alam niyo po, nakita talaga ni David, noon pa lang si David matagal na nagkasala, bumagsak lang si David. Noon pa lang, ang tingin na ni David sa Diyos ay napakadakila. High view. Ano? Yung pinakamataas, yung Diyos na mataas. Ano? Ang Diyos po ay hindi yung nasa dingding. Kaya alam niyo po mga minamahal, para makita po natin na ang Diyos ay dakila sa ating buhay. Parang si Haring David. Ano? Sabi nga niya, maawa ka sa akin, O Diyos. Sino siya? Hari. Bakit niya sinabi yun? Siya nakagawa ng kasalanan. Sino yung kanya sinabihan? Yung Diyos na dakila. Yung Diyos na nagligtas sa kanya. Kaya maraming Kristiyano, pabula-bulati sa paglilingkod. Dahil hindi nila nakikita or hindi nila nakikilala ng ayos kung sino yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya maraming Kristiyano, madaling umalis sa paglilingkod. Madaling umalis sa kanilang ministry pinanghahawakan. Bakit? Dahil nga hindi nila nakikita yung kadakilaan, yung kataasan ng Diyos. At paano natin makikita yung kataasan ng Diyos? Pray. Pray. Ano? Kung gusto mong tumatag sa paglilingkod, kung gusto mong lumago, buhay espiritual, paglagong buhay espiritual ang ating pinag-uusapan, tayo po'y manalangin. Wala akong malakas sa atin. Ang kalakasan natin ay ang Diyos. Si David po, hari, kung ating pong titingnan, malakas, matalino. Ang dami niyang tinalong kaharian. Si Goliath, tinalo niya. Matalino siya, malakas. Siya'y bumagsak. Balang araw, darating po sa atin yung pagbagsak. But, huwag mo kakalimutan, huwag po natin kakalimutan yung pong pananalangin. Kung tayo bumagsak, huwag po tayong lalayo sa Diyos. Lalo na tayong mapapalala. Lalo na tayong, kumbaga po, idudurugin ni Satanas. Wag. Back to pray. Back to God. Kneel down and pray to God. At doon po muli, pag tayo po nananalangin,
makikita talaga natin yung kataasan ng Diyos, yung kataasan o yung kabana, yung kadakilaan ng Diyos na ating pininiwalaan. Kaya mga minamahal, kung gusto niyo po na makapagpatuloy, para po kayo makapagpatuloy, isa po sa sikreto or isang aspeto para po tayo makapagpatuloy is prayer. Kaya nga ating pong pinag-uusapan paglagong buhay spiritual, prayer. Gagawa po ba natin ng panalangin? Hindi ho madaling manalangin, but sa biyaya ng Diyos, kaya po nating manalangin. Manalangin po tayo sa Diyos. Huwag po nating pababayaan yung ating pong buhay pananalangin. Dahil mahalaga po yan. Kaya ang sabi ng talata, ito yung sabi nakita ni David, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Walang tumatahan sa akin, sabi ni David, walang tumatahan sa aking mabuti. Kaya ikaw, O Diyos, ikaw ang napakabuti. Kaya pag dito ng verse 1, maawa ko sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Nakita niya, bagaman ako'y makasalanan, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay mataas. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay pag nangako ay hindi ho nababalik. Hindi ho niya binabalik. Kaya doon po sa mga membro or member ng iglesia lokal, hindi ho iglesia ni Cristo, iglesia lokal ng mga Baptist churches sa iba't ibang lugar, kung kayo po ay nanghihina, let us back in prayer. Tayo ay muling manalangin sa ating buhay spiritual. At kung kayo nagtataka, bakit ako ganito pa rin? Pray. Isa sa aspeto na tayo po'y lumalagong buhay spiritual is prayer. Tayo po'y manalangin. Manalangin, manalangin, at manalangin. Walang magaling sa pananalangin. Lahat tayo ay inuutusan ng Diyos manalangin upang tayo po, ay biyayaan ng Diyos ng karunungan upang masunod yung kanyang kalooban. Kaya sa amin po mga minamahal na bisita, yun po. Kung ikaw po ay bisita at ikaw po ay hindi pa member ng iglesyang ito at tingin mo ikay ligtas na, magpa-member ka na. Sige, kung ikay ligtas na. At umpisahan na nating manalangin. Let us pray. Pray every day. As you grow. Yun po, isa sa aspeto ng isang buhay Kristiyano. Para tayo po'y lumago, buhay spiritual is prayer. Huwag ho nating pababayaan yung ating buhay pananalangin upang tayo po ay patuloy na palaguin ng Diyos sa ating pong buhay pananampalataya. Wala akong malakas. Lahat ay mahina. Sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakapagpatuloy. At isa sa biyaya ng Diyos na tinuturo biyaya ng Diyos na binigay sa atin at pribilehiyo, ito po yung pananalangin sa Diyos. Kaya wag po natin pababayaan yung ating buhay pananalangin, mga minamahal. In either you pray. Let us pray. Pray to God. Upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ho solusyon yung pag ikaw nakagawa ng kasalanan, lalayo ka. Hindi, lalo na, double whammy. Nagbagsak ka na nga sa kasalanan, lumayo ka pa, nadalwahan ka. So, hindi po yung solusyon. Pag ikaw nakagawa ng kasalanan, pray. At yung ikaw naman nagpapatuloy na, ay manalangin ka pa din. Dahil si Satanas po ay hindi ho tumitigil sa kanya pong kumbaga po ay pagpapatigil sa atin sa paglilingkod. Hindi po siya tumitigil. Si Satanas po ay patuloy pa rin upang tayo pabagsakin. Kaya kinakailangan natin ng kapangyarihan at let us pray upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya salamat po sa Diyos sa gabing ito na tayo po binigyan muli niya ng pribilehiyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So ngayong gabi ay tayo po muling manalangin sa ating pong closing prayer. Tayo po pumigit. Aming Diyos,
Muli, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa inyong katapatan sa bawat isa. Maging sa akin po, patuloy niyo po akong gabayan, Panginoon Diyos, sa aking pong paglilingkod. Si Satanas po hindi tumitigil ng kanya pong pag-atake sa amin po, sa inyo pong mga anak, Panginoon Diyos. Kaya akin pong dalangin, Panginoon Diyos, na sana po ay pagpalain niyo po nawa ang bawat kakristyanuhan, Panginoon Diyos, ang bawat mga anak niyo. Turuan niyo po kami manalangin at lumapit, Panginoon Diyos, sa inyo at idulog ang amin pong mga daing dasal, Panginoon Diyos, sa inyo. Hindi po solusyon ng paglayo. Ang solusyon po ay pag kami nakagawa ng kasalanan, ay kami po yung manalangin at kausapin kayo, Panginoon Diyos, upang kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkuran. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Salamat po, Diyos, sa inyo pong biyaya na muli sa araw na ito ay binigyan niyo po kami ng buhay upang makapakinig pa ng inyong salita. Purihin po kayo. Ang lahat ng ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, magandang gabi pong muli sa ating lahat at salamat po sa bawat nanood ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, at bukas po uli, inyo pong subaybayan ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat.